Magandang gabi, Pilipinas. Isang linggo bago ang eleksyon, sunod-sunod ang disqualification case na inihahain sa Commission on Elections. Pero kahit tambak ang petisyon sa komisyon, tiniyak nito ang pagiging handa sa Hatol ng Bayan 2025. Sa katunayan, bukas na ang huling araw ng deployment ng mga balota. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sa litratong ito, makikita ang isang SUV na may regular na plaka at may nakalagay na Good Governance Benguet na sticker sa mga pintuan. Sa isang tingin, walang kapuna-puna rito. Pero kung tititigan, mapapansin na tinakpan pala ang pulang plaka nito at may nakalagay na magnetic sticker sa markang for official use only. Dahil dito, sinampahan ng disqualification case ang isang tumatakbong kongresista sa Benguet na gumamit umano ng sasakyan para sa kanyang pangangampanya. Batay sa petisyon, lumalabas na pang-aabuso ng pondo ng bayan ang ginawa ng kandidato. Walang komento ang sinampahan ng reklamo, pero si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi anya magdadalawang isip na madiskwalipika ang ganitong uri ng kandidato kung totoo ang mga aligasyon. Maaari yan ay sasakyan lamang ng barangay, o maaari yan ay panghakot ng basura, o maaari yan ay ginagamit sa kung anuman ng mga barangay, ng mga LGU. Abuse of state resources po yan. Hindi naman po para gamitin sa pamumulitika at pangangampanya. So again, nag-disqualify na po kami dati, hindi ba? Bukod sa Benguet, may iba pang disqualification case na sinampa ngayong araw sa COMELEC. Meron ding laban sa isang congressional candidate sa ika-4 na distrito ng Laguna dahil din sa vote buying. Meron din namang nag-withdraw ng petisyon laban sa tumatakbong kongresista sa ika-2 distrito ng Laguna. Sa bilang ng COMELEC, tinatayang nasa 400 na ang vote buying cases na isinumite sa kanilang opisina. Kung manalo ang kandidatong may kaso, pwede silang hindi maproklama. Pinapakalat na natin sa opisina ng Clerk of the Commission ang mga taong may kasong disqualification. Pinapa-analyze na namin sa dibisyon ng COMELEC sino ang may mabibigat na ebidensya laban sa kanila upang mapag-aralan yung posibilidad na magsususpend ng proclamation sa mga kandidatong ito kung sakasakaling sila ay mananalo. Inaasahan naman ng COMELEC, madaragdagan pa ito habang papalapit na ang halalan. Lalo na, 1 linggo na lang ang bibilangin bago ang botohan at 5 araw na lang ang kampanyahan. Pero kahit inuulan sila ngayon ng petisyon, sabi ng COMELEC, halos patapos na sila sa paghahanda para sa eleksyon. On time at walang palyat sa deployment ng automated counting machines, pati na rin sa final testing and sealing. So far, on time po tayo lahat sa ating po mga ginagawa. Ang ACM ay halos nasa mga 98% na deliver ang ating mga ACM sapagkat kinakailangan po ito i-deliver ng ating mga election officer mula sa ating pong hub, i-deliver ito sa mga local COMELEC natin. Bukas, inaasahan naman na huling araw na ng deployment ng mga balota at dadalhin ito sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Matapos nito, planchado na ang preparasyon para sa May 12. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.